Blessed morning sa lahat. Morning! Purihin ang Panginoon. Ihanda po natin mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Ihanda natin ang sarili sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbigay, at sa pakikinig ng kanyang salita. To God be the praise and the glory. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and the opening prayer. Call to worship ay Psalm 121, verse 1 to 8. Verse 1, I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade in your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep you. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time and forth and forevermore. Let us pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ipinag-provide niyo po sa amin. At narito kami upang magpuri at magbigay ng pasasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat din po sa kalakasan na ibinigay niyo po sa amin, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga lahat ng mga ginawa naming kasalanan. Wala po kami may tatago sa inyo, Panginoon. Hubad po kami sa inyong harapan. Maliit o malaki mang kasalanan, alam niyo po ito lahat, Panginoon. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo. Ingatan niyo po kami. Ingatan niyo po lahat ng mga kapatid namin na wala rito. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name, thank you, Lord. Amen. Ginanyanyahan ko po ang lahat upang umawi at magbigay ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Sabay-sabay nating itaas ang ngalan niya. Psalm 121 verse 7 and 8 says, the Lord will protect you from all evil. He will keep your soul. The Lord will guard your going out and your coming in from this time forth and forever. Sa oras ng pangangailangan, kadalasan natin, katulad ng psalmist, na tumitingin sa bundok upang hanapin kung saan nanggagaling ang saklolo. I will lift up my eyes to the mountain, from where shall my help come? Ngunit ang sagot ay, my help comes from the Lord, who made heaven and earth. Ang manilikha ng langit at lupa ay ating saklolo. Pinahayag niya ito sa ebanghelyo ng ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang maging ating manunubos. Dahil kay Kristo, dumaloy ang biyaya ng Diyos upang ingatan tayo hanggang huli. Anumang pagsubok ang dumating, anumang pag-uusig, makakaasa po tayo na binabantayan niya tayo at hindi hinahayaang mapahama. Mga kapatid, halina't awitan natin ang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Let us sing by faith. Thank you, Lord. My
overflow. Our song resound forever. For grace will see us welcome home to walk beside our Savior. By grace we are redeemed. By grace we are restored. And now we freely walk into the arms of Christ our Lord. By grace we are redeemed. By grace we are restored. And now we freely walk into the arms of Christ our Lord. By grace we are redeemed. By grace we are restored. And now we freely walk into the arms of Christ our Lord. Salamat po, Panginoon. Dumako po tayo sa community prayer. Inaanyayaan ko po ang ating pastor, Sir Raymond Vencer, sa community prayer. Okay. Good morning po sa inyong lahat. Sige po. Pikit po natin ang ating mga mata. Dumulog po tayo sa ating Panginoon. Our dear Lord, we thank you once again for giving us another day, another privilege, so we can worship you and at the same time minister to one another in your presence as your family, as your body. Dear Lord, we are thankful that your grace sustains us. We sing, dear Lord, of how it restores, how it strengthens, how it moves us, how it saves. And for all the blessings, dear Lord, that we have received, we continue to receive, dear Lord, because of what you have done for us on the cross. We are thankful. Today we come to your presence, dear Lord, with gratitude in our hearts. We thank you, dear Lord, that you continue to provide for us. Thank you for good health. We thank you, dear Lord, that you have given us means so that we can provide for our families, so that we can bless them. And at the same time, through these means, dear Lord, we are able to also glorify you. We thank you for the blessings of work. And at the same time, we also thank you, dear Lord, for the blessings of challenges and difficulties we face. Because through these, dear Lord, you grant us, Panginoon, to see how you would work in the midst of your people. But through these challenges, you have provided for us, dear Lord, the means to overcome. You provided for us as well the opportunity to depend on you and to show to us who is strong. You are our Lord.
You are strong. And so we thank you, dear Lord, today that you have given us this opportunity to worship you and bless you in song, in the ministry of your word, in the ministry of prayer, in the ministry of giving. We thank you, dear Lord, that through these means of grace, you make your people strong. And we pray that, dear Lord, that we would continue in this until you return. Dear Lord, we remember our country, the Philippines. And we pray, Panginoon, for our leaders, that you would continue to guide them, whether elected or appointed. Our prayer, dear Lord, is that you would grant them wisdom so that they would dispose of their duties with faithfulness, with integrity. We pray, Panginoon, against abuse of authority, against corruption. We pray, dear Lord, against all motives as well of instability. At saka yung mga against mga personal agenda, selfish personal agenda. We ask, dear Lord, that you would guide our leaders, that as our brothers and sisters continue to teach in the halls of government, we pray that you would put into their remembrance the principles of your word, the ethics of how we ought to work, Panginoon. We pray, dear Lord, that you would, through our leaders, lead our country through this crisis. We ask, dear Lord, that you would also be with our leaders at the local level, those who continue, Panginoon, to draft policies at saka programs. We pray, Panginoon, na sa pamamagitan ng kanilang mga programs ay makatulong po sila sa taong bayan, because they are the ones that are exposed, Panginoon, sa mga everyday problems ng kanilang mga constituents. We pray, dear Lord, that through them, you would also provide for the people. We pray, dear Lord, for our leaders, because we understand, Panginoon, that they are not only servants of the people, but ultimately they are your servants. They are your ministers, whom you have placed in positions of authority to uphold the welfare of the people, to protect them. And so we lift them up to you, dear Lord. We also thank you, dear Lord, for the ministry that you have placed in our hands. We thank you, dear Lord, for that you have given us the privilege to be able to preach, to teach the good news to those around us. And as a church, dear Lord, you have given us the calling to point people to you. And so we ask, dear Lord, that we would remain faithful in this. We ask, dear Lord, that
just as you have called us to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Just as you have commanded us to teach them all the things that you have commanded us to do. So, dear Lord, we pray that we would be faithful. May we as a church, dear Lord, as your church, fulfill these responsibilities. Grant us, dear Lord, to lead the people to Christ our Lord. Dear Lord, we also come to you with our personal concerns. Many of us are sick today, Panginoon. May mga ulit-sipon. Some, probably, Panginoon, merong konting fever. And so, we lift them up to you and ask that you would extend your healing hands upon them. We pray, Panginoon, that you would also grant strength and good health. May they recover quickly as well. Dear Lord, we pray for teen sister, si Janet. We ask, at saka si Ayan. For those of us na may upo rin, we pray for Shekinah. Ganun din po kay Ate Wilinda, kay Erlene, kay Kuya Danny and Ate Rose. We ask, dear Lord, that you would remove what needs to be removed. And we pray, dear Lord, that may you use the medicines that they're taking so that they would get well. If needed, dear Lord, we pray that you would also provide wisdom sa kanilang mga doctors so that they would be given the treatment plan needed, Panginoon, so that they would get well. We also pray, dear Lord, for Janet's healing ng kanyang sugat dahil na-aksidente siya ng isang araw. We ask for guidance and protection sa kanyang pagpasok sa kanyang trabaho, at ganun din po kina Shekinah. And those of us, dear Lord, who have to go to our offices daily, may your traveling mercies be upon us, and that we would get home safe and sound. We also thank you, dear Lord, for the favorable results given kay Shekinah sa kanyang pre-employment physical exam at sa kanyang antigen test. We thank you, dear Lord, that she is given the go signal na makapag-start sa kanyang bagong work. We also thank you, dear Lord, that you continue to provide for your people. We thank you, dear Lord, that you are choosing, Panginoon, your leaders who would step up and who would receive, dear Lord, the blessings of leading your people today. Dear Lord, we also thank you that through these prayer items, we are able to continue yung ministry of bearing one another's burdens in prayer. And so, you grant us, Panginoon, to see the needs of each one and what we ought to do, Panginoon. And the first thing that we ought to do is to come to you
in prayer. And we thank you, Panginoon, for this privilege, that we can come to your presence and lift these to you. Dear Lord, we also pray for our ministries, that through this we would be able to point people to you. We pray, Panginoon, especially sa preparations that are being made para sa outreach fellowship ng children ministry. We also pray, Panginoon, sa preparation din na ginagawa ng youth at saka na ng worship team as they report later. We ask, dear Lord, for your wisdom. Dear Lord, we also remember dear Lord, yung family name and what he and his family are facing right now. We ask Panginoon that you grant strength, peace, comfort during this time of bereavement. We pray, dear Lord, for Ronel and Rachel, that as you send them, Panginoon, to their families, may they be able to minister, Panginoon. Most of all, dear Lord, we pray that the gospel would be preached, so that your glory, Panginoon, would be seen. That the beauty of our Lord Jesus Christ, in His life, and death, and resurrection, would be heard among the peoples. And so we pray, dear Lord, that the eyes of their families would be opened, so that they too would come to know our Redeemer. And bless you. Dear Lord, we also pray for Kuya Owing's client sa pag-process ng pag-transfer ng title, as this would lead, Panginoon, sa application ng building permit nila sa project. Ask, dear Lord, na maging maayos ang pag-process nito. May they be able to, as they pass yung mga hinihinging requirements sa kanila ng LGU. We ask, dear Lord, that you would grant wisdom, patience as well, as these requirements are being consolidated. And we pray, dear Lord, na mabigyan na po yung client niya ng go signal para sa pag-transfer, dear Lord, ng title nila. We ask also, dear Lord, that you would grant wisdom kay Ate Rose sa kanyang schedule sa client tomorrow. And for those of us, Panginoon, na may mga kakausapin, we ask for wisdom so that maging maayos, dear Lord, yung mga negotiations, magkaroon ng maayos na agreement din. We pray as well, dear Lord, for our new families, that they too, dear Lord, would come to know you, that they would understand the beauty of the gospel and what Christ has done. We pray, dear Lord, that through this, they would grow. As a church, dear Lord, we pray that may we be faithful as well in bringing, Panginoon, these young families to you, so that they too would learn, Panginoon, how to grow their families in your presence and under your authority. And so we pray, dear Lord, that you would continue to open the eyes of your people as you call them. We pray that you would grant them ears to hear your call, and so that they too would respond. As we approach you now, dear Lord, in the ministry of your word, we ask that you grant us
that desire, new desires, dear Lord, so that we would study your word and yearn for it. Grant us, Panginoon, also with eyes that would see and ears that would hear, so that we would see your glory as it is preached in your word, and that as you call out to us, dear Lord, we pray that you would change us and we would be changed. And so we thank you once again, dear Lord, for this day that you have made. And this is our prayer in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Sa ngayon, dadako po tayo sa pagbasa sa salita ng Diyos na nagmumula sa Mark 10, verse 45, Titus, verse 2, chapter 2, verse 13 and 14. Sa pangunguna ng ating kapatid na si Brother Joselito de Chavez, tumayo po tayo lahat para po sa salita ng Diyos. Good morning to everyone. Good morning. Ating pong basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Mark chapter 10, verse 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Diba po naman tayo sa Titus chapter 2, verse 13 to 14. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na naghahandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ito ay kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at tag-iisang Diyos. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Ngayon po ay ihahatid sa atin ng ating pastor Raymond Vencer ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Mark 10, verse 45 at Titus 2, verse 13 and 14. Nawa ang manalakas na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Sir Raymond, Pastor. Kala ko may babakayan pa si Kuya Dan. Okay. So bago tayo magsimula sa ating pag-aaral sa umagang ito, hayaan niyo pong basahin ko po muli ang ating texts. This time naman po sa Tagalog.
para sa ating karagdagang kaalaman. Mark 10:45. This is the same passage that we studied last week. So, kumbaga parang nag-transition po tayo. At ang naging transition natin, although bago yung series for this year, pero ang transitioning natin, ang nagko-connect sa atin from our last series is basically the scriptures. So sa Mark 10:45, ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Tapos sa Titus 2:13-14, ganito naman po ang sinasabi. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaninghingan. Binibigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo, or rather, ibinigay niya ang kanyang sarili upang ligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. And so, as is our practice po in previous years, kapag malapit na po ang Pasko, ang usual series po natin for the past 3 years, habang nire-review ko po yung notes ko, for the past 3 years, it's been about the reasons Jesus came down to, came into the world. So yun yung series natin. Every time na November or December, ito yung ating series. Jesus came, the reasons Jesus came into the world. And we are on our 3rd year. Nagsimula po tayo ng 2021. There are around, sa ating series na ito, there are around 30 reasons na makikita sa scriptures on why Jesus came into the world. Nasa reason number 13 na po tayo. So, reason number 13, ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Jesus came into the world to give His life as a ransom for many. At panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin as we face the nearing end of 2023. Nawa magbunsod po ito sa atin ng tamang pagkilala sa Panginoong Jesucristo at ng pagsisiyasat sa ating mga sarili upang matuto po tayong tumugon sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakila Diyos. Dito sa Mark 10:45, our passage takes us to Jesus Christ as He walks on the road to Jerusalem. And 1 week to go bago sa Feast of the Passover. During this time, katulad ng nabanggit at napag-aralan natin last week, lahat po sila paakyat papuntang Jerusalem. Napag-aralan natin na ang Jerusalem ay 700 plus meters above sea level. And comparable ang height niya sa height ng tallest building in the world, yung Burj Khalifa. So dahan-dahan na umaakyat sila ngayon at dahil 1 week to go before the Passover, it's a logistical nightmare dahil napakaraming tao ang umaakyat papuntang Jerusalem. And anything can happen sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga alagad. Nabanggit ko rin last week na ang Jerusalem is not the city of life, but it is the city of death for Mark. And it is the reason kung bakit ang reaction ng mga apostol at saka yung mga ibang tagasunod ng Panginoong Jesucristo
ay either natatakot sila or namamangha sila sa kanya dahil parang gusto niyang mamatay. And intentional para sa kanya yung maglakad papuntang Jerusalem. Sinasabi sa atin ni Mark sa Mark chapter 10 na pagkatapos ipahayag ni Hesukristo na kailangan niyang maghirap at mamatay bilang Mesiyas, lumapit po sa kanya ang dalawang alagad na nagngangalang James and John. Itong James and John ay anak ni Zebedee. At humiling sila na sana'y makaupo sila sa tabi niya. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Sa ibang gospel passages, ang sinabi ang lumapit ay yung kanyang ina. Pero, ang pinalalabas dito ni Marcos, nagmula itong hiling na ito kay James and John. At malamang, dinaan lang nila sa kanilang ina. So, malamang ganun ang nangyari. Para yung ina nilang magtanong kay Jesus, kung pwede nga ba sila, na kapag ang Panginoon ay umupo sa kanyang luklukan, sa kanyang kaharian, ay sila naman din ay umupo sa kanilang mga luklukan, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Anong naging sagot sa kanila ng Panginoon? Tumugon ba ang Panginoon? Pag tinignan po natin yung passage, nangyari ito pagkatapos sabihin ng Panginoon ang ukol sa kanyang paghihirap at kamatayan. And so we will see that it was very thoughtless of them para hilingin ito. Kaya tinanong sila ni Jesus, makakainom ba kayo sa sarong aking iinuman o mga babautismuhan ba kayo sa bautismo na ibinautismo sa akin? Ano po ang sagot doon? Ang sagot dapat doon hindi. Hindi kayo makakainom sa saro na kanyang iinuman at hindi kayo mababautismuhan sa bautismo na kanyang ikakabautismo. Pero sinagot nilang oo. Obvious na hindi nila alam ang kanilang mga pinagsasasabi. Pinaliwanag ngayon ni Jesus sa kanila na bagamat ang sarong kanyang iinuman ay iinuman din nila to some measure at babautismuhan din sila sa bautismong daranasin nila, hindi niya maaaring pagkaloob ang hiling dahil hinanda ng Diyos para sa iba ang umupo sa kanyang kanan at kaliwa. Ang kalwalhatian ni Hesukristo, kumbaga, ang ibig sabihin dito sa atin ng writer ng Mark, ang kalwalhatian ni Hesukristo ay hindi nakikita sa luklukan. Nais ng Ama na ipakita sa buong mundo na ang kalwalhatian ni Hesukristo ay nakikita sa krus. Ang kanyang luklukan ay krus. Ang kanyang korona ay tinik. Ang nakaupo sa kanyang kaliwa at kanan ay hindi apostol, kundi mga tulisan o magnanakaw. At this point, nagalit ngayon yung mga 10 alagad kay James and John. Ngunit napaka-patient ng Panginoon. Pinalapit sila ni Jesus sa kanya at sinabi sa kanila, alam nyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon. Pag sinabing hentil, ito po yung mga hindi Hudyo. In this case, ang tinutukoy ng Panginoong Kristo ay mga Roman authorities. Pag Gentiles. So sinasabi niya, itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila, ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno, ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Katulad ng binasa nga kanina ni Kuya Owen, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Nais ng Panginoong Jesucristo na mabago ang kanilang kaisipan at focus. Sapagkat lumalabas na ang focus ng kanyang mga alagad ay hindi
sa dapat na ganapin ng Mesiyas, which is to die on the cross. Ang focus po nila ay yung self-promotion nila sa kaharian. Na makilala sila na nakaupo sa kaliwat kanan. Yun ang gusto nila. Yung meron silang ipagmamayabang. Ang nais ng Panginoon na mabago sa kanila ay yung attitude na pataasan ng ihi. Figure of speech natin sa panahon ngayon. Yung mas mataas, mas mataas ako, mas tanyag ako kaysa sa iyo. At least ako, may karangalan ako dahil nakaupo ako sa kanan ni Jesucristo, sa kaliwa. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Sa aking kaharian, pababaan ng loob ang pinag-uusapan. Kaya nga sila tinawag na maging tagasunod. It was all about being the servant of all, because Christ came to serve and give His life as a ransom for many. Ang focus po ng ating message ngayon ay yung sinabi ng Panginoong sa Kristo. At saka yung konsepto, tamang konsepto ng service. At saka ano pa ibig sabihin ng ransom for many. Ang konsepto po ng sa Tagalog po ang ginamit ay ikatutubos. So ang konsepto po ng katubusan ay nagmula sa kautusan ukol sa pagtutubos ng buhay. Makikita po natin ito sa Old Testament. Sa Exodus 21, 28 to 31, pwede natin buksan ang ating mga Bibles doon. At ganito po ang sinasabi. Exodus 28, or rather 21, sorry. Exodus 21, 28 to 31. Second book of the Bible ito, Genesis, and then Exodus. Exodus chapter 21, verse 28 to 31. At ganito po ang sinasabi. If an ox gores a man or a woman to death, the ox shall surely be stoned, and its flesh shall not be eaten. But the owner of the ox shall go unpunished. If, however, an ox was previously in the habit of goring, and its owner has been warned, yet he does not confine it and kills a man or a woman, the ox shall be stoned, and its owner also shall be put to death. If a ransom is demanded of him, then he shall give for the redemption of his life whatever is demanded of him. Whether it gores a son or a daughter, it shall be done to him according to the same rule. Ang batas na ito sa Old Testament ay somewhat, makikita rin natin ang sense nito in some measure kahit sa mga batas natin ngayon, sa mga jurisprudence po natin. Ang point ng batas na ito ay kailangang ibigay ang hiling ng hustisya. Dahil nagkaroon po ng physical injury sa iba dahil sa ating kapabayaan. So, may nangyaring kapabayaan at dahil doon sa kapabayaan yon, nagkaroon ng pinsala sa ating kapwa. At hinihiling ng hustisya na kailangang bayaran yun para maitama ang nangyaring mali. Ganon siya. So, kung ikaw ang may-ari ng hayop na nakapatay dito sa passage ng Exodus 21, ibig sabihin may pananagutan ka. Applicable din yun sa panahon natin ngayon. Kung ikaw yung pet owner, at yung pet mo ay nakakagat, kailangan magbayad ka. Managot ka. May pananagutan yun. At ganoon din dito. May pananagutan ka sa iba because a violation was committed. You are guilty of physically violating another person because you are the pet owner or animal owner. Hindi porket merong animal laws tayo ngayon, ibig sabihin, free ka to do whatever you want. Our right is only good as it respects the right of other people. Hindi absolute yung freedom na yun. There is no such thing as freedom to do whatever you want. Justice demands na
Yes, may right tayo sa bawat isa, but our right is only good in so far as that right respects the right of the other person. At ganun din dito. Pinapaliwanag dito ni Moises sa Exodus 21 na dahil nagkaroon ng physical injury, may pananagutan ka. Nagkaroon ka ng utang sa kapwa mo. At itong pananagutan ay kailangang matugunan. Kailangang bayaran ito kung may utang. Hindi pwedeng may utang ka, tapos okay lang. Hahabulin ka ng hustisya. May katarungan. Life for a life. Buhay para sa buhay. Sabi sa Tagalog nga ng Exodus 21, gayon man kung hahalagahan ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Yun yung konsepto ng ransom at saka redemption. Sa Ebanghelyo po, ang naging kabayaran sa ating ikatutubos ay si Jesucristo. Siya po yung pinambayad. At siya rin ang nagbayad. Bakit? Kapag binalik po natin ang ating kasaysayan ng kaligtasan, makikita po natin na tayo po ang nagkasala laban sa Diyos. Pinalalabas ngayon sa atin ng ating kultura at ng media natin na mabuti ang tao. Hindi po mabuti ang tao sa harapan ng Diyos. Diba? Maririnig natin yan. I still believe that there is some good in you. Paniwalang-paniwala natin na mabuti tayong tao kung ikukumpara natin ang sarili natin sa ibang tao. Pero sa harapan ng Scriptures, hindi tayo kinukumpara ng Scriptures sa bawat isa. Kinukumpara tayo ng Scriptures sa kabanalan ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Adan at ni Eva, tayo po ay nagkasala. At hanggang ngayon, tayo po ay, not unless sasabihin nyo po na hindi kayo mga anak ni Adan at ni Eva. Lahat po tayo anak ni Adan at ni Eva. And therefore, lahat po tayo, dahil sa ginawa nila, tayo po ay nagkasala laban sa Diyos. At walang sino man sa atin ang maaaring magsabi sa harapan ng Diyos na hindi ako nagkasala. Mangangahas ba tayo na sasabihin sa kanyang harapan na mabuti po akong tao at hindi ako dapat na nakakasama dito sa sangkatauhan? Walang sino man sa daigdig ang hindi nagkasala. Lahat po tayo nagkasala laban sa Diyos dahil tayo po ay kay Adan. Ganyan ang tingin ng Bible sa tao. At sa katarungan ng Diyos, hindi ito maaaring palagpasin. Otherwise, kung palalagpasin ito ng Diyos, lalabas na isa po siyang tiwali. Parang ganito yan eh. Kung ikaw ay naka-injure ng kapwa mo at dinimanda ka, at ngayon pareho kayo kailangang humarap sa huwes, maaari mo bang sabihin sa huwes, Judge, mauuna ka pa kaysa doon sa nasaktan mo. Judge, baka pwede mo akong patawarin. Eh kung pinatawad ka ng judge, ano sa tingin nyo ang sasabihin nung nakasakit, yung nasaktan nyo? Sasabihin niya, tiwali itong judge na ito. Magpa-file ako ng graft and corruption charges laban dyan. Incompetent yung judge. Tinanggap yung sinabi nung nililitis na patawarin siya. Forgiveness does not work that way. If we are to look at the Scriptures, yes, God forgives. Pero yung workings ng forgiveness, the workings behind God forgiving, we must understand that there was a cost, that there was a price to pay for our sin, para dumaloy ang pagpapala ng pagpapatawad. At yun yung pinag-aaralan natin ngayon.
Sabi nga ng scriptures. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan magkaroon ng satisfaction ang katarungan. And the only acceptable payment is death. Death. Hindi lang siya physical death. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay eternal punishment, eternal suffering, away from God. Ganun siya. Hindi lang siya physical death. And so, kaya ba natin bayaran? Why eternal punishment and suffering? Siguro ang iniisip natin, ang tindi naman ng Diyos na ito. Bakit ganun katindi yung kanyang parusa? Sasabihin ko po sa inyo, mukhang hindi po kung ganyan ang tanong natin sa ating isipan, mukhang hindi natin alam kung saan tayo dapat na lumugar sa harapan ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos, malayong malayo sa tao. Tayo ay nilalang lang. Hindi tayo Diyos. Tayo ang nagkasala laban sa Kanya. And therefore, dahil siya po ay Diyos, nagkasala tayo sa kataas-taasan. Hindi tayo nagkasala sa magulang natin lang. Hindi tayo nagkasala sa kapatid lang natin. Hindi tayo nagkasala sa ating congressman. This is not just any person. Ang pinag-uusapan natin ay Diyos. And therefore, dahil ang kasalanan natin ay laban sa Diyos, ang dapat na parusa para sa kasalanan laban sa Diyos ay yung pinakamatindi sa lahat. Walang hanggang parusa. Because the person of God is Himself eternal. His character is eternal. And we violated His character. Tama lang na ganun ang hilingin. Hindi natin ka-level ang Diyos. Tama lang. At ito ang dahilan kung bakit ang bawat makasalanan ay hinatulan na. Ngunit hindi nagtatapos dyan ang panukala ng Diyos. Hinanda niya ang buong kasaysayan sa pagdating ng kanyang anak. It pleased God to provide salvation for the sinner. It pleased God to save the sinner. Siguro naririnig natin yung salitang vicar, especially pag nanonood ng TV. Pag sinabing vicar, ibig sabihin representative. Although, ngayon, pag naririnig natin yung salitang yun, na-associate natin sa Pope. Sa nasabi na ang Pope is the vicar of Christ. No. Pag sinabing vicar, representative. At nagbigay ng representative ang Diyos para sa tao. Siya ang humalili. Pwede rin gamitin ang salitang substitute. Sa kanyang pagmamahal at kagandahang loob, nagpadala po ang Diyos na magiging kapalit natin. Dahil alam ng Diyos na hindi natin mababayaran yun. And so sa kanyang pag-ibig at kagandahang loob, nagpadala siya ng aking sa atin. Ang substitute. Ibig na tayo ang parurusahan ng kamatayan, iba ang tatanggap ng kamatayan. Iba ang hahagupitin ng Ama. Iba ang tatanggap ng hatol. Ang pangalan po niya ay si Jesucristo.
Kaya nga siya bumaba. Kaya nga natin inaalala ang kanyang kapanganakan tuwing buwan na ito. Sabi nga sa lyrics ng isang hymn, bumaba ang Panginoong Hesus upang bayaran ang hindi naman niya pagkakautang, sapagkat nagkaroon ako ng utang na hindi ko mabayaran. Ang tawag sa napakagandang katuroang ito ay the penal substitutional atonement of Jesus Christ. Penal siya sapagkat parusa ito. At kailangan itong tugunan ng makasalanan. Substitutionary ito dahil si Jesus ang nag-sub sa atin. Imbis na tayo ang tumanggap ng hatol, siya po ang nagbayad ng parusa. Siya ang tumanggap nun para sa atin. Tinatawag rin itong atonement or payment dahil lahat ng kanyang ginanap, both in His life and in His death, was perfect and sufficient. It was a perfect payment sa mata ng Diyos. At dahil sa kanyang ginanap, nasiyakan ang Ama. Ang tanong, may natitira pa bang hatol para sa mga tinalaga kay Jesus? Wala na. And this is the reason it is the good news. This is the reason why the good news is good. Because of what Christ has done, wala na tayong pagkakautang. Ang galit ng Diyos ay napalitan na ng kagalakan. Dahil sa kanyang anak, nasisiyahan ang Diyos sa atin. Kapag tinignan natin ang ating mga sarili, spiritually, bankrupt po tayo. Wala tayong may ibabayad. Hindi natin maaaring itama ang ating mga kasalanan. Nothing in us could right our wrongs sa harapan ng Diyos, and nothing in us could satisfy God's demands. Nothing in us could please Him. Lahat ng ginagawa natin ay pang mga basang marurumi. But it pleased God, looking at His Son, that Christ, at the great cost of His life, became the payment for the penalty of our sins. Dahil kay Kristo, bayad na po ang utang. Dahil kay Kristo, tapos na. Kaya nga, di ba? Sinabi ni Yesu Kristo, at sinigaw niya ito upang marinig ng lahat ng nakapaligid. It is finished. Ganito po tayo pinaglingkuran ni Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Bilang application, paano natin ito ngayon mailalapat sa ating buhay bilang mananampalataya at buhay ng ating church? Number 1, look to Christ, the suffering servant, as our role model in serving others. Look to Christ, the suffering servant, as our role model in serving others. Sinulat po ito ni Mark, itong aklat niya, and especially itong passage na ito, para sa kanyang mga Christian readers na nasa Roma. And currently, habang sinusulat niya ito, inuusig po sila, sapagkat nung sinulat niya ito, panahon po ito ni Emperor Nero. Alam naman po natin, nung panahong yon, kaya inusig ang mga Kristiyano kasi binunton ni Emperador Nero ang pagsunog sa Kapitolyo sa mga Kristiyano. Nagalit ngayon ang imperyo sa mga Kristiyano. Pero sa totoo lang, kaya nasunog ang Kapitolyo dahil mismo si Emperador Nero naghahangad na magdagdag pa ng mga government buildings. Wala nang makitang space. So, kailangan nilang magsunog. Pero ang ginawa niya, binuntun niya
hindi nakontrol yung apoy. Kumalat sa imperyo. Kumalat rather sa Kapitolyo. Tapos, sinabi niya, ang may gawa niyan yung mga Kristiyano. Inusig ngayon yung mga Kristiyano. At dahan-dahan silang inuubos ng panahon ito. At si Marcos, hinahanda niya ngayon yung kanyang mga Christian leaders sa parating na pag-uusig. At sinulat niya ito ng may layon na ihanda sila sa paghihirap at pagtitiis. Tulad ng ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa kanila. At ibinigay ang kanyang buhay sa bawat isa. Para sa ating mga Kristiyano ngayon, anong application natin? The calling remains the same. It remains the same. Tinatawag tayo na paglingkuran ng ating kapwa sa kanilang ikatitibay at ikalalago sa pananampalataya. May purpose kung bakit tayo nagsasama-sama. May purpose kung bakit mahalaga ang fellowship sa mga Kristiyano. Sapagkat yun ay ginagamit ng Panginoon para sa ikatitibay ng bawat isa. Each gift that you have is an opportunity to minister to your fellow Christian. Walang Kristiyano na walang gift. At nais ng Panginoon na magamit yun para makapag-minister ka sa kapwa mo. In the Bible, kapag pinag-uusapan ang kabutihan, for example, yung the fruit of the Spirit na sinasabi na goodness. Ang concept ng goodness sa Bible ay hindi yung naghihintay ka lang na may dumating. Active siya. Ikaw mismo hahanap kung ano ang kabutihan na magagawa mo sa kapwa mo. Hindi siya passive na ikaw lang ang naghihintay. And so, tinatawag rin tayo na paglingkuran ang ating kapwa sa kanilang ikatitibay at ikalalago sa pananampalataya. Pero our pattern of service and ministry ay hindi nakabase sa ating mga personal ambitions. Hindi ito nakabase sa ating mga self-formulated definitions. Our pattern of service ay makikita kay Kristo. Kailangang nakatingin tayo kay Kristo because He is our King. And He became the servant of all when He gave His life as a ransom for me. At ganun din. We are to give our lives for our brothers and sisters. Ganun siya. Nasusukat ngayon ang tamang pagsunod natin kay Kristo. Paano natin nalalaman kung paano natama ang pagsunod natin kay Kristo? Sa pamamagitan ng pagbigay ng ating buhay sa ating kapatid sa Panginoon. Sinabi nga rin ni Apostol Juan sa kanyang mga Christian leaders sa 1 John 3:16. We know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Pangalawa, so habang naglilingkod tayo, yun yung present, no? Habang naglilingkod tayo, we are to look to Christ, the suffering servant, as our role model. Pangalawa, may kinalaman naman sa future. Wait for the coming of Christ, our Redeemer, while living according to the faith. Wait for the coming of Christ, our Redeemer, while living according to the faith. At a time when Christian churches were being infested with false teachers, binigyan po ni Apostol Pablo ng liham etong si Tito. Si Tito po ay isang, pwede natin sabihin siguro, na batang pastor din, katulad si Timothy. At pinadala po siya ni Apostol Pablo sa Crete. May reputation ang mga taga-Crete na mga manginginom at saka mga tamad. At bukod doon, syempre, lumaganap din sa mga churches nila doon yung false teaching. At nais ni Pablo na turuan ni Tito ang mga Kristiyano doon
na mamuhay ng naaayon sa kanilang pananampalataya. Kung dahil nananalig ka kay Kristo, nararapat lang na mabuhay ka ng naaayon sa iyong pananampalataya. Sabi po niya sa kanyang pastoral letter kay Tito, sa Titus 2:13-14, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. Sa panahon po natin ngayon, kapag tinignan po natin, at least pag pinanonood natin yung mga video sa social media, at pwede rin kung iikot ka sa mga churches, mapapansin po natin na ang daming Kristiyano na wala sa focus. Sinasabi nila na nakakilala sila sa Panginoon, pero yung buhay hindi umaayon doon sa kanilang pinaninindigan, kung yun ang nga ang pinaninindigan nila. Bagamat alam nila, katulad rin ng panahon ni Tito, alam nila na nabubuhay sila sa mga huling araw, at ganun din tayo, iba ang tinitignan, iba ang hinihintay, iba ang hinahanap. Mapapansin natin kapag pinag-uusapan ang mga huling araw, ano ang hinahanap ng mga ibang mga Kristiyano? Ano bang hinahanap natin? Pansin yan sa mga tanong. At napapansin ko mas marami pa ang tanong tungkol sa, bato-bato sa langit, tamaan ay sa ball. Tamaan na. Ganito. Pag pinag-uusapan natin ang mga huling araw at saka ang pagbabalik ng Panginoong Kristo, ano ang mga tanong? Number 1, nakatuon tayo sa pagkakagulo ng mga bansa. Diba? Daming tanong. Yang nangyayari ngayon sa Israel, may kinalaman ba yan sa pagbalik ng Panginoong Kristo? May impact ba yan sa atin? Diba? Yan yung mga tanong. Pangalawa, napapadalas yata yung mga pagyanig ngayon. Lalakas pa ba yan? End of the world na ba? Diba? Ganyan yung mga tanong natin eh. May lalabas pa bang bulkan dito? May puputok pa bang bulkan sa Pilipinas? Baka pagbalik ng Panginoon sa Kristo, wala ng Pilipinas. Diba? Tsaka yung mga buwan-buwan. Diba? Bakit parang napapadalas yata yung mga blood moon? May kinalaman ba yan doon sa sinasabi niya, the moon will become red? At syempre, yung pinakahuli, yung dahil hindi binanggit ang kanyang pangalan at hindi binanggit kung sino siya, laging nakafocus doon. Sino ang Antichrist? May samantalang sa kasaysayan ng Kristyanismo, maraming sumulpot na Antichrist. Kahit nung panahon ng mga apostol, may Antichrist na. Doon tayo, yun yung gusto nating pinag-uusapan. Pero mapapansin natin dito sa Titus 2:13-14, walang sinabi si Apostol Pablo tungkol sa mga bagay nito. Hindi ka dapat nakafocus. Sabi niya, saan ka dapat nakafocus? Kapansin-pansin sa ating passage na sa pagdating ng dakilang araw ng Panginoon, hindi po sinasabi ni Apostol Pablo na hintayin nyo na magkakagulo ang mga bansa. Hindi niya sabi yun. Hindi niya rin sinabi na hintayin nyo ang malubhang paghihirap na mararanasan ng buong mundo. Wala siya sinabing ganon. O hanapin nyo kung sino ang Antichrist. Hindi. Anong command niya sa kanila? Ito yung command niya. Magpatuloy kayo. Sa anong paraan sila magpapatuloy? Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. Yun dapat ang focus. Doon, kay Kristo, sa kanyang pagbabalik, sa kanyang kalwalhatian. Dahil tayo ang kanyang bayang kinubos at tinalaga na kanyang pag-aari.
yung salitang possession dito, if there is any word na gusto ko sa ating passage, ito yung possession. We are His possession. Sapagkat it is an illustration of relationship. Kanina pinakikinggan namin sa kotse, yung Covenant Choirs, at meron silang kinanta kanina. Sa isang kanta na yun, meron akong favorite line. At ganito ang sinasabi doon sa line na yun. I am Lord, I am God, you are mine. Ibig sabihin, kahit ano pa mangyari sa mundo ito, kahit magunaw man ang mundo, tayo sa Kanya pa rin. It talks about relationship. It talks about a God who has purchased His people for Himself. It talks about a God who is protective of His people. It talks about a God who has a relationship with His people, who has a covenant with His people, at hindi masisira yung covenant na yun, sapagkat He has promised that this covenant is an eternal covenant. At sino ang nagpatupad ng covenant na yun? Ng covenant relationship na yun? Si Yesu Cristo. At dahil si Kristo ang gumanap nun, walang bagay na nilikha ang makakasira sa relationship. And that is why whenever I see itong mga words like possession, naiisip ko ang pagmamahal ng Diyos at yung lalim ng Kanyang pagmamahal at lawak ng Kanyang pagmamahal para sa Kanyang bayan dahil kay Yesu Cristo. At ito ang nararapat na ating hinahangad habang nagsisikap ngayon na magbunga tayo sa mabubuting gawa. Yung hinihintay natin, nakatuon tayo kay Kristo at hinihintay natin ang Kanyang pagbabalik. Yun yung pangalawang application. Wait for the coming of Christ, our Redeemer, while living according to the faith. Pangatlo, may kinalaman naman ito sa ministry ng church. Number 3, we confirm and preach as one body that we have been united in Christ's sufferings and death. We confirm and preach as one body that we have been united in Christ's suffering and death. Because we are celebrating the Lord's Supper today, we are called to proclaim and remember. Nasa pamamagitan ng ordinansa ng banal na hapunan, hindi lamang natin pinapahayag bilang isang iglesia na tayo ay nagko-commune or may fellowship sa ating Panginoong Hesukristo at pinalalakas niya tayo sa pamamagitan ng ordinansang ito. Bagkus, pinapahayag din po natin na inilakip tayo kay Kristo sa Kanyang paghihirap at kamatayan. Na nung siya ay dinuduraan, nung siya ay tinadyakan, nung siya ay sinuntok at kinoronahan, nang siya ay pinapako sa krus, hanggang sa siya ay mamatay, kasama tayo. That is what it means to be united with Christ in His sufferings and death. Nandun tayo. Kasama niya tayo doon. At pinapahayag po natin na inilakip tayo kay Kristo sa Kanyang paghihirap at kamatayan. Hence, we are always reminded of this truth through the Lord's Supper. That as we proclaim Christ's death until He returns, Christ also reminds us naman na tayo ay Kanya, that we are His covenant people, and that He bought us with a great price. And in purchasing us with a great price, He united us in Him, in His sufferings and death, and will one day return so that we would be with Him forever and ever. Ganyan po kaganda
ang blessings na ginanap ng ating Panginoong Kristo. What is the reason Jesus came into this world? My brothers and sisters and friends, Jesus came into the world to give His life as a ransom for many. At ang katanggap-tanggap na tugon sa ginawa ni Hesus Kristo, hindi natin kailangan na pahirapan ang ating mga sarili. Kung may isa kang kaibigan at sinabi niya na kaibigan ka niya at nakakulong ka, at sinabi niya, binayaran ko na lahat. Nasa death row ka, ang hinihintay na lang yung schedule ng mapugutan ka, pero sinabi ng kaibigan mo, wala ka nang dapat na bayaran pa. Ako na ang kapalit mo. Ako ang pupugutan ng ulo. Binayaran ko na rin yung pinagkakautangan mo sa labas ng piitan. Wala ka nang kailangang alalahanin pa. Bukas na bukas, malaya ka na. Mamuhay ka bilang isang malaya. Anong gagawin mo? Sasabihin mo ba sa kanya? Hindi pwede. Kailangan meron akong ambag. Wala kang maaaring iambag. Ang nararapat na tugon sa ganitong ginawa ng isang mahalagang kaibigan ay tanggapin ito ng may pananampalataya. Yun at yun lang. Sapat na yun. Papasalamat ka. Di ba sasabihin mo, salamat? Ano pa ba? Tapos siya ang pinugutan, ikaw hindi. Ganun ang pinalaya. Ganun ang tugon ng isang pinalaya. Mga kapatid, isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Our loving Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you because, dear Lord, we see your justice and your holiness at work in your plan of salvation. That by your grace, dear Lord, you have revealed to us that your justice demands satisfaction and payment for the penalty of our sins. But in your mercy and love for us, it pleased you, dear Lord, to send your Son instead, a substitute for us, to die in our stead, to receive the judgment due for our sins, so that we who have been united in Christ in His sufferings and death might be free from the power of sin. And that we would live unto righteousness and newness of life. Salamat, Panginoon, for these blessings of salvation. Thank you for the hope that you give us. That in spite, Panginoon, of the difficulties that we face in this world, there is hope for your people. And we await, Panginoon, your coming, so that we would be with you. We would be in your arms, Panginoon. And we would spend it praising you, glorifying you each day in eternity. And so we wait for that day, dear Lord. We thank you, dear Lord, for your word as it corrects us.
It teaches us, dear Lord, to turn from our sin and turn to you in faith. It teaches us as well, dear Lord, to minister, to serve others just as you have, just as you became the servant of all. When you came down and gave your life as a ransom for many. We thank you for your word because it gives life. And because of this life, dear Lord, we pray that you would enable us to live it by faith. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Dadako na po tayo sa ating Lord's Supper. Sa scriptures, mayroon pong dalawang banal na ordinansa na iniwan ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Ang unang-una ay bautismo at ang pangalawa ay ang banal na hapunan. Ang banal na hapunan ay especially mahalaga sa mga Christians, especially noong unang panahon, sapagkat sa pamamagitan po ng banal na hapunan ay nasasabi nila na kaisa nila si Kristo. Na ipapahayag nila na kaisa sila, na nalakip sila sa kanyang paghihirap at kamatayan. At nalalaman din ang pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng banal na hapunan. Kaya marami sa kanila kapag nakikita na nagbabanal na hapunan, dinadakip po sila. And they were literally giving their lives for one another and for Christ. Ayon sa ating statement of faith, number 10, ang banal na hapunan po ay kaloob ni Kristo sa atin, na kanyang iglesia, upang gunitain at ipahayag ang kanyang kamatayan. And so we do that as one body. Nagsisilbi rin itong paalala sa lahat ng mga hinira na darating ang araw na matatanggap natin ang lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan at mauupo tayo kasama niya sa kanyang hapag. Ang mga elemento po ng banal na hapunan, dalawa po ito, yung tinapay at ang alak, ay larawan po ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo. Dahil ito'y panlabas na patotoo ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang, pinapahayag po natin sa pamamagitan nito na kaisa po tayo sa kamatayan ni Kristo at patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. This means na ang ordinansang banal na hapunan ay isang spiritual na pakikipag-isa or spiritual communion sa ating Panginoon sa tuwing nakikibahagi po tayo. Kung hindi po natin naiintindihan ang Ebanghelyo o ang ordinansang ito, mas makakabuti po sa atin na huwag munang makibahagi. Uulitin ko po, kung hindi po natin naiintindihan ang Ebanghelyo o ang ginawa ng Panginoong Kristo o ang banal na hapunan sa ating kalagitnaan, mas makakabuti po sa atin na huwag munang makibahagi. Dahil ito po ay larawan ng biyaya ng Diyos, pinapangunahan po ito ng salita ng Diyos na ating pinakinggan kanina at taimtim na pagsusuri sa ating sarili. And so, pagkatapos po ng ating paliwanag, ganito po ang magiging order ng ating banal na hapunan. Pagkatapos nito, ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataong na lumapit sa Panginoon, siyasatin natin ang ating mga sarili, lumapit po tayo sa Kanya, at sabihin natin, kailangan natin sa pagsasaliksik po natin, ay masabi po natin, at ma-ensure din po natin na nakikiisa po tayo sa
katawan ng Panginoong Kristo. Pagkatapos nun, ay tatawagin ko po si Kuya Owing at saka si Kuya Danny na tumulong sa pag-distribute po ng mga elemento. And then sabay-sabay po tayo magpa-participate sa banal na hapunan. And so mga kapatid sa Panginoon, we may now take this time of silence upang suriin ang ating mga sarili at lumapit sa Panginoon. After which, sabay-sabay po tayo magpa-participate sa ordinansa ng Lord's Supper. Sige po. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Taas po natin ang saro. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's pray. Grant, O Lord, that through this ministry, we would be able to proclaim the death of our Savior, the gospel that is pure and saves sinners. We pray that we would proclaim and continue in this ministry until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Ngayon naman po, umako po tayo sa pagbibigay ng naaayon sa ating kalooban. Walang hihintay na kapalit. Let us pray. Thank you, Lord, sa salita na ibigay niyo po sa amin sa araw nito. Ito po'y pagkain ng aming kaluluwa. Maraming salamat sa kaloob na ito. Bless our offering upang magamit po ito sa ikalalago ng inyong iglesia. In Jesus' mighty name, maraming salamat po, Panginoon. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Please remain in standing for closing benediction. Pastor? Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority for all time and now and forever. Amen.